Magandang gabi sa ating lahat. Muli, Miyerkules ng gabi tayo narito upang magpuri sa ating Panginoon. Tunay wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Inanaya ako magandang gabi sa mga nasa online. Tawa, kasama kayo sa aming pananambahan ngayong gabi. Inanyayahan ko kayong tumayo upang tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming narito upang tanggapin ang mga pagpapala mula sa inyong kadakilaan na nagpapalakas sa mga kaluluwang nahahapis at nalulumbay. Salamat po sa inyong presensya at pagmamalasakit. Panganahanawa ninyo at ng inyong banal na espiritu ang aming pananambahan upang patuloy sumagana ang mga biyaya at pagpapala. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa aming mga karumihan. Nawa kayo ang kumilos sa aming puso, pagkalubang po ninyo ng talino at husay ang lahat na gaganap sa gawain. Nawa ang mga kapatiran parating inyo pong ingatan at ang mga sa online, ihanda po ninyo sa pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Maligayang prayer meeting po sa ating lahat ay magbigay-puri sa ating Panginoon ngayong gabi. I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are noble, these have allured my sight. I will hasten to Him, so glad and free. Jesus, great
tayo po magsikamayan sa isa't isa habang kinakanta ang I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting the Lord as I walk alone. I just keep trusting the Lord when He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, oh, the heavenly truth. I just keep trusting the Lord, never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm clouds darken the sky, though the heavens I just keep trusting the Lord, He will never fail. I just keep trusting the Lord, He will never fail. Amen po. Our Lord will indeed never fail. Tayo po'y maaari na po magsiupo at darating po tayo sa ating mga paalala po. Daily Bible Blessings. Araw-araw po, maliban sa Sunday, sa ating YouTube po o kaya sa Messengers group chat. Meron po tayong midweek service and prayer meeting. Salamat po sa pupunta. Ito po ay tuwing Miyerkules po, alas 7 ng gabi. At ngayong linggo din po, huwag tayo mawala, alas 9. Ating worship theme ay may pagbago ba? May adult study school class naman po pagkatapos ng service, 3 p.m. Pag po tayo mawala dito. At Goyi Cubao tuwing Miyerkules, Sabado. Bible study at Rax. Meron po home Bible study po and fellowship. Kada buwan sa Kamarin. Tuwing, di pala. Every week pala to. Tuwing Biyernes po. Meron din po sa San Mateo every Saturday. At sa Taytay po, every Saturday meron po tayong worship service. Sa Special Missions Gift Giving po na naganap last week, mangyari ulit po yan sa huling linggo ng buwan ng Hulyo po. Kasabay ng Lord's Supper. At First Time Visitor Sunday, kita lang po tayong bisita. Each one bring one. At tayo po'y magsitayo ulit. Kamangha-manghang Diyos. Sa'yo
mensaheng dadalhin ni Deacon Brother Renato po. Alegre po. Muli magandang gabi sa ating lahat. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, pag-uusapan, ang kalungkutan ay isang guro. Opo, ang kalungkutan ay hindi dapat pinagmumukmok sa isang sulok, kundi ito'y isang nagguro, nagbibigay aral at nagbibigay katatagan sa atin buhay. Kaya kung kayo dumadanas ng kalungkutan, huwag kayong magmukmok sa isang tabi, kumilos at magtiwala sa ating Panginoon. Makikita ang ating teksto sa aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral, Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 6. Basahin natin ang salita na ako sa una. Kayo ang sunod, sabay-sabay tayo sa verse 6. Inanyayahan ko muna kayong tumayo at basahin natin ang ating teksto. Sabi nga dito sa ating teksto sa mga Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 2, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasiyahan. Sabay-sabay tayo sa verse 6. Sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito ay walang kabuluhan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga salitang aming binasa. Tunay na ang lahat ay haharapin ang sitwasyon na magdudulot ng kalungkutan sa mga tao. Salamat po sa guro nagbibigay inspirasyon sa aming pagsulong. Nawa magbigay katatagan sa aming puso at magkaroon ng taimtim na pamumuhay. Salamat sa dakilang pag-ibig. Nagtitiwala po kami na ang lahat na kalungkutan ay magiging kaaliwan. Nawa pagkalubang po ninyo ang iyong lingkod ng katatagan at kaalaman sa paghahayag ng mensahe. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Maaari na po kayong umawa. Ang kamatayan, ang kalungkutan ay isang guro. Opo, lahat natin haharapin. Walang makaliligtas sa bagsik ng kamatayan. Opo, lahat sa ayaw at sa ayaw mamatay. Doon din ang bagsak natin. Magandang sinabi sa isa, mula sa isa ukol sa kamatayan na mo. Mula kay W.H. Odin. Sabi niya dito, Death is the sound of distant thunder at a picnic. Sa Tagalog, ang kamatayan ay tunog ng malayong kulog sa isang picnic. Ayan po. Ano ang kahulugan nito? Ang isang picnic ay masaya. Opo, masayang-masaya ang isang picnic. Nagkakainan, may sayawan pa kung minsan. Ngunit kung may kulog tayong marinig, kahit malayo at mahina,
kapag ka ito ay dumating na at umulan ng malakas, titigil ang ating picnic. Titigil din ang kasiyahan. Istorbo po ang kulog. Gayon ang kamatayan sa ating buhay. Maaring masaya tayo sa ating buhay. Ngunit kapag dumating ang kamatayan, ang lahat sa buhay ay mawawala. Titigil ang lahat. Wala na. Nakakalungkot man. Ngunit ito ang sinasabi sa atin teksto na dapat natin harapin. Ano po? May tatlong bahagi ang ating aralin. Una, ang ating buhay ay may hangganan. Opo. Iba-iba nga lamang ang tagal ng buhay ng mga tao, pero ang dulo, kamatayan din. Ang ikalawa, ang kalungkutan ay nagtuturo sa atin. Ayan, mabuting guro ang kalungkutan. Ang ikatlo, makinig sa wastong payo. Lalo na sa mga may edad, dahil sila ay pabalik na, sabi nga, napagdaanan na ang mga problema at kalungkutan, kaya sila ay bihasa na. Pero sa iba, bago ang kanilang pakiramdam. Ano po? Ayon sa atin unang bahagi, ang ating buhay ay may hangganan. Opo. Ayon nga sa Biblia, excuse me, mas mainam ang pumunta sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng kasayahan. Opo. Sapagkat ito ang wakas ng lahat ng tao. Ipinaalaala nito na ang kamatayan ay tiyak na hindi maiiwasan. Lahat tayo ay darating diyan. Walang makakaligtas. Kapag ito ay atin pinag-isipan at matututo tayong pahalagahan ang bawat araw, kaya gamitin ng may makabuluhan ang bawat araw. Hindi lahat kasayahan lamang. Ayon nga sa ating teksto, sa verse 2, ang kamatayan ay hantungan ng bawat tao. Ayon nga dito, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao. Ano? Hantungan ng bawat tao. Walang sinuman. Opo. Walang sinuman ang exempted. Opo. Walang makakaligtas dito, walang exempted o hindi kabilang sa katotohanan ito. Lahat tayo. Maging mahirap man o mayaman, bata o matanda, haharap tayong lahat sa kamatayan. Ang katotohanan ito ay dapat natin isapuso ayon pa rin sa ating teksto. Sabi nga sa andang huli, at ilagak ng may buhay sa kanyang puso. Ayan. Dapat natin isapuso ang katotohanan ito. Sa halip ito ay katakutan, dapat itong maging paalala na ang buhay ay may hangganan at kailangan natin itong gamitin ng may kabuluhan at layunin. Sa magandang layunin ha. Tanggapin ang katotohanan ng kamatayan.
Hindi naman natin ipagkakaila, dapat natin tanggapin na tayo darating dyan. Hindi maaring ipagkaila. Oo. Ito ay mangyayari sa lahat. Ang buhay ay puno ng pagbabago. Kaya tanggapin ang katotohanan. Ano po? Ngunit ang kamatayan ay isa sa mga hindi magbabago. Hindi magbabago ang kamatayan. Nakakalungkot na ang kabataan. Sa ngayon, ano po? Ang mga kabataan na maaring magplano sa buhay ay hindi iniisip ang kamatayan. Wala sa kanilang isip na maghanda. Lahat ay kasayahan lamang ang inaatupag ng mga kabataan. Para silang mabubuhay habang panahon. Walang kamatayan. Para sila mabubuhay at wala nang kamatayan. Samantalang ang may edad na, nakakapag-isip ukol sa kamatayan ay huli na. Wala na. Malapit na ang boundary para magplano sa buhay. Sa halip na ito ay malungkot na katotohanan. Ito ay malungkot na katotohanan. Ang kawalang malay ng kabataan ay madalas nagdadala sa pagpapabaya. Samantalang ang pagsisisi ng matanda ay kadalasan huli na. Ang iba humahabol. Ang iba. Mga dapat gawin ukol sa kamatayan, Mga dapat gawin, may magagawa o gagawin bago mamatay. Maghanda. Hindi ng pansit ng pangkahabang buhay, Maghanda. Dahil kahit kailan ay maaring mamatay. Anumang oras at panahon. Kahit maghanda pa ng mga pansit, anong klaseng pansit, darating at darating. Anumang oras at panahon, sa ayaw at sa gusto. Ihanda lalo na ang kaluluwa ukol sa sariling kaligtasan. Baka ang kaluluwa natin kung saan mapadpad, dapat nakahanda na. Baka kung saan mapadpad. Ihanda ang relasyon sa iba na walang maiwan alitan at hindi pagkakaunawaan. Siguruhin walang maiiwan para hindi mapag-usapan. Pagkaikay ay wala na. Ihanda ang pamilya na iiwan, lalo na ukol sa kanilang pangangailangan at baka paglaon ay mabaon sa mga utang. Hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak. Ang kamatayan ay maaring dumating nang walang babala. Biglaan darating. Kaya dapat laging handa. May laging dalang pampahaba ng buhay. Isipin na iiwan natin ang lahat sa atin. Walang madadala. Lahat iiwanan. Malulungkot dahil iiwan natin ang lahat ng mahalaga sa atin. Ang lahat ay
ang lahat ng mga pinagpaguran ay mawawala at mawawalaan ng kabuluhan. Mga lupa't bahay, pera, kayamanan o ano pa man, iiwanan lang yan. Iba na magmamayari yan pag tayo ay mamatay. Hindi natin mamadadala sa kabilang buhay. Hubad na dumating at hubad na aalis. Ayon nga sa Hub, Kapitulo 1, versikulo 21, sabi dito, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya hubad tayo. Lumabas sa bahay bata ng ating ina. Hubad din tayo babalik. Wala tayong dadalhin kahit ano pa man. Ayon pa sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Lahat maiiwan. Kahit may madala, ay wala rin kabuluhan. Tulad ng kwento ni Pastor, nakarinig ko na kay Pastor ito. Ukol sa pinayagan magdala ng gintong bara ng ginto at coins sa langit. Ngunit, sidewalk lang pala sa langit. Sidewalk lang doon sa langit ang ginto. Inaapak-apakan, linalakaran, samantalang dito kayamanan, dito sa lupa. Kaya walang kabuluhan dalhin sa langit ang mga galing sa sanlibutan. Walang pakinabang. Ang mga material na bagay ay pansamantala lamang. Dapat magalak dahil iiwan ang lahat ng kabigatan natin. Ayon nga sa Apokalipsis 21, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ayan. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ayan na. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala na. Wala na iiwan ng mga kalungkutan na. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sa kabila ng paglisa natin sa mundo, sa mundong ito, may katiyakan ng kapighatian, kapahingahan, may katiyakan ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Diyos. Ayan. Ang ating pangalawang bahagi, ang kalungkutan ay nagtuturo sa atin. Ang kalungkutan ay may malalim na silbi. Opo. May silbi ang kalungkutan. Sa mga oras ng dalamhati, tayo'y natututo magmuni-muni at nagiging maingat sa ating buhay. Hindi ito kabiguan, kundi patdaan patungo sa karunungan. Ayon sa ating teksto sa Ecclesiastes 7:2 hanggang 4, sabi dito, may pakinabang ang pumunta sa lugar
ng kalungkutan kaysa kasiyahan. Ay sa verse 2, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Sa gitna ng dalamhati, nagninilay tayo sa mga bagay na higit na mahalaga kaysa pansamantalang aliw. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa kasiyahan at ito ay mabuti sa ating puso. Ayon sa verse 3, kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Ang luha ay nagpapalambot ng puso. Opo. Dahil malababaw ang ating luha, madali lumambot ang ating puso. Nagtuturo ng habag at nagdadala ng tunay na pagbabago. Makakapagdesisyon agad na tama. Ang mga matatalino ay nasa tahanan ng pagdadalamhati, samantalang ang mga mangmang ay nasa tahanan ng kasiyahan ayon sa verse 4. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasiyahan. Ang matalinong tao ay hindi tumatakas sa sakit, kundi hinaharap ito upang matuto. Samantalang ang mangmang ay naghahanap lang ng aliw at nawawala ng lalim ang kanyang buhay. Ang halimbawa ng kalungkutan na nagtuturo sa atin ay ang kalungkutan na dulot ng kamatayan. Sa kamatayan, nawawala ang lahat ng titulo at kapangyarihan. Wala na, patay na eh. Walang kabuluhan. Opo, walang kabuluhan ang sa kasalukuyan paghahari. At ang mahalaga ay ang katayuan sa kanilang buhay. Si PGM, tulad ni PGM, na dating Pangulo, tinitingala, namumuno ng Pilipinas. Ngayon, congresswoman na lamang. Si Erap, na dating Pangulo, ngayon, wala na, pahinga na. Bumaba na ng rago sa bahay, namumuno. Si Digong, malupit, pumapatay na Pangulo. Ngayon, nasa na? Ay siya naman ang nakapiit. Sa malayo pa, sa pamilya. Opo. Kaya dati siya namumuno, siya naman ang binabantayan. Paglipas ng 6 na taon, wala na rin si Bongbong. Bababa na rin sa kanyang pagkapangulo. Kung bababa nga. Wala pa katiyakan yan. May 3 taon pa. Baka gayahin ang dati niyang kapilyedo. Tulad ng kanyang kapilyedo. At pag namatay silang lahat, 4 lang. Wala na. Lilipas na rin. Ang posisyon at kapangyarihan ay walang silbi. Opo. Walang silbi kung hindi ka handa sa hinaharap na buhay. Kaya dapat laging handa sa hinaharap. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng kamatayan. Opo. Isang paalaala na ang ating buhay
ay hindi nasusukat sa ating estado, kundi sa ating katapatan sa Diyos. Kahit mahirap, kahit makapangyarihan, o karaniwang tao lamang, ay ganun din ang kamatayan. Ang kalungkutan bunga ng paghihirap sa buhay ay nagtuturo din sa atin. Nagtuturo na maging matibay at matatag sa gitna ng paghihirap. Ang mga pagsubok ay hinuhubog tayo upang maging mas mabuting tao. Magtiwala hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon. Sa ating kahinaan, matututo tayong umasa sa Kanyang lakas ng Panginoon. Huwag umasa sa kasiyahan sa mundo na pananadalian, kundi sa kabilang buhay na panghabang panahon. Ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa bagay na panandalian, kundi sa Diyos na walang hanggan. Ang ating pangatlong bahagi, makinig sa wastong payo. Ano po? Yung pa rin sa ating teksto sa Ecclesiastes 5:6 naman ito. Ano po? Mas mabuting makinig sa payo ng matalino kaysa awit ng mga mangmang. Ano? Sila ay tumalino dahil dumana sa mga paghihirap at kalungkutan. Ayon nga sa 5, sa Ecclesiastes chapter 7, verse 5, maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang taong makinig ng awit ng mga mangmang. Ang matalino ay hindi lang basta nakakaalam. Sila ay nakaranas na ng buhay at kalungkutan. Sabi nga, ang karanasan ay may kaakibat na karunukan. Walang kabuluhan ang kasiyahan ng mga mangmang. Ayon sa verse 7, sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mga mangmang. Ito'y walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang kanilang tawanan ay parang apoy na mabilis mamatay. Maingay pero walang sustansya. Mahina. Dapat tumanggap ng payo at huwag umasa sa sarili lamang. Ayon sa Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 18, bawat panukala ay matatatag sa pamamagitan ng payo at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. Ayan po. Bawat panukala ay matatatag sa pamamagitan ng bawat payo. Kaya makinig sa payo ng payo. Ang payo ng matatanda ay galing sa karanasan. At pananampalataya. Ang payo ng kabataan ay madalas emosyonal at walang lalim. Ayon pa nga sa Kawikaan 15:22, kung saan walang payo,
ay naguguho ang mapanukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Huwag tayong umasa sa sarili natin opinion o payo. Ano po? Sa halip, dapat tayong makinig sa opinion o payo ng iba. Maaaring magandang atin opinion, pero minsan nakikita mo na mas maganda pala ang opinion ng iba. Opo. Kapag nakikinig sa magagandang payo, mas makapag-iisip tayo kung ano ang dapat ipasya. Huwag basta humingi ng payo sa sinuman. Piliin ang mga taong may disiplina sa sarili at nabuhay na may karunungan. Opo, doon tayo humingi ng payo. Bilang panghuli, ang kalungkutan ay hindi isang kahinaan, kundi isang guro. Ito ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin matututunan mula sa kasiyahan lamang. Kasiyahan lamang, kahalagahan ang buhay, lalim ng pananampalataya at tunay na karunungan. Ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, kundi gawin inspirasyon upang mabuhay ng may saysay. Sa gitna ng kalungkutan, doon natin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng buhay. Buhay na ito ay hindi para sa sarili lamang, kundi sa Diyos, para sa Diyos. Sa bawat luha ay may aral, at sa bawat dalamhati ay may paalaala. Dapat tayong mamuhay ng taimtim, sapagkat ang buhay natin ay saglit lamang. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hamon na hindi matatakasan ng mga tao. Tunay na darating ang kalungkutan sa bawat buhay. Lahat ng buhay ay may hangganan, walang higit sa iyong nais. Nawa tanggapin ang katotohanan at maghanda sa mga maaring mangyari na hindi inasahan, at tanggapin na ang kalungkutan ay hindi kahinaan kundi guro. Nawa matutunan namin makinig sa opinyon ng iba at mamuhay ng taimtim. Nagtitiwala at nananalig po kami sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Salamat po. Patuloy kami nagkikinig at susunod sa daan patungo sa karunungan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, bilang pagsunod sa ating pagkakaloob, ayon sa ating teksto, Lucas Kapitulo 16, versikulo 10 at 11, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga ay di naging mga pagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mga salitang aming napag-aralan ngayon. Tunay nga ang kamatayan ay darating sa amin. Salamat sa mga pagpapala aming natatanggap araw-araw. Sa aming pagkakaloob, hipuin mo ang puso ng bawat isa na magbigay na may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen.
Tayo magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa natapos namin pagkakaloob. Nawa ang salaping amin nakalap ngayong gabi. Inyo pong pagpalain, magamit nawa sa bahay-sambahan ng naiyong sa iyong kalooban. Nawa patuloy mo kami pagpalain sa araw-araw at patuloy din kami magkaloob sa mga darating na araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Salamat po, Deacon Nonato. Tayo pa magsitayong muli. At purihin ang ating Panginoon. Indescribable. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Lightning bolt where it should go, or seen heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, unchangeable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who imagined the sun gives source to its light, it conceals it to bring us the coolness of night. Incomparable, unchangeable, you see the depths of my heart, yet you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. Amen. Patuwain po natin si Brother Renato para sa closing prayer po. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ang amin tinanggap na katotohanan na ang kalungkutan ay isang guro at nagtuturo na maging matatag sa anuman sitwasyon kakarapin sa pagdating ng takdang panahon ng buhay. Tunay na may hangganan ang buhay ng bawat tao. Nawa hanapin at lakaran ang daan tungo sa karunungan at mamuhay ng taimtim, maging matagnawa sa pagharap ng kahirapan. Salamat sa pagpapala, tumimunawa sa aming puso't isipan ang hamon ng mensahe at ipamuhay. Salamat sa lahat ng kabahagi at gumanap sa gawain. Nawa ang biyaya ng Panginoon patuloy sumagana sa atin lahat, maging sa online. Ang inyong kapangyarihan at kadakilaan nawa ang humubog at magpawi ng mga kalungkutan. Nawa ang aming mga samot dalangin, idudulog kung inyo pong dulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kaming makarating ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.